So, this is me, and V, your ambisyosang madam. For today's ganap, magchika-chika muna tayo. Alam ko naman lahat tayo mahilig sa marites. Umamin ka, wag ka talagang mag-deny. Unat-unat muna ako ditong side para iwas sa stroke at magdasal bago ko simulan ang chismis ko sa inyo para patawarin agad ako. Wag talaga nating kalimutan magdasal lagi at magpasalamat sa lahat ng blessings na binibigay ni God. Kung maganda, mas pinaka-thankful tayo at laliman pa natin ang pagdadasal. Kung unpleasant, thank you pa din kasi hindi na yan ibibigay kung alam niyang weak tayo at hindi natin kaya. Tama na sa pangangaral. Baka sabihin nyo naman naging pastora naman itong ambisyosang madam namin. Pero maiba tayo, wala talaga akong ganda sa umaga. Kaway-kaway sa mga nakaka-relate. Mukha talaga akong naluging Koreana na hindi na iayos. Paeta. It's been a while nga since I choose to push myself beyond my comfort zone and face my fears in public. Sa lahat ng nakapanood ng unang vlog ko, sinabi ko yun doon. At sobrang sarap sa pakiramdam na lumabas na ako sa comfort zone ko finally na ilang years kong tinatago-tago. Ang hirap pala pag marami kang tinatago sa sarili mo or hindi ka totoo sa sarili mo kasi ang bigat. At pakiramdam mong gusto mong lumipad pero wala kang pakpak. Ngayon, hindi na ako natatakot magpakita ng buhay ko sa public. Kahit milyon pa ang bashing nyo sa akin, okay lang yan kasi income yan. Charot lang. I'll admit, hindi talaga madali ang pagharap ko sa biggest challenge sa buhay ko. Ngatog ang tuhod ko pero sabi ko sa sarili ko, ano Jai? Hanggang ganyan ka na lang ba? Tago-tago, nakakapagod na ilang taon ka na baka mamatay na lang ako na wala man lang akong ginawa para matupad ko ang dreams ko. Pero bakit ko naman pinatay agad ang sarili ko? Pwede pa naman ako maghingalo sa hospital muna at mag-ugod-ugod. Charot lang. Bakit ko nga ba iisipin ang sasabihin ng ibang tao? Bakit ako matatakot? Wala naman yan silang ambag sa diapers ko nung maliit pa ako. And it took me 7 years before I finally decided to pursue my dreams in vlogging. Ang dami ko ding pinagdaanan bago ako naging ganito naka-strong. Ang daming iyak, ang daming sakit, ang daming betrayal, ang daming judgments. Pero sa lahat ng nangyari sa buhay ko, one thing is for sure. Truly, God will really prepare you for something you want before He finally give it to you. Hindi naman talaga natin maiiwasan most of the time questionin si God kung ano ba talaga ang purpose natin. Pero my advice, wag natin titigilan ang pagdasal at paghingi sa Kanya kasi in time, i-reveal niya sa atin paghanda na tayo. God's timing is perfect. Never yan siya naging delay or late. Laging sakto kasi nga He is a sovereign, omniscient, and omnipresent God. Deadma sa mga sinasabi ng ibang tao. Let your success do the noise. And as of the moment, sa buhay ko ngayon, if there are people whom I'm indebted to, it will only be God, my parents, and my family. And sa lahat ng mga taong sumusuporta at nagmamahal at totoo sa akin, yun lang talaga. The rest is history. I know it will be a long journey for me, but I'm always grateful and most thankful this year kasi despite sa mga silent battles ko, binigyan pa din ako ni God ng strength to push my desires. And speaking of desires, thankful din ako this year kasi it really came to reality ang dream business ko to have my own skincare brand na dati tigasanaan lang ako. Ngayon, akin na talaga. So thank you Lord talaga. To everyone watching, I will never be weary of urging you to never give up on your dreams in life. Samahan mo ng action if you want to make it happen and God will do the rest.